Isang dalaga nakatanggap ng trabaho na may sweldong $100,000 dolyar. Trabaho niya ay isang yaya. Babantayan niya ang isang manika na nakaupo sa bangko. Ang manika ay maamo ang mukha. Nakakagalaw ito at umiiyak. Sa palasyo, hindi nabubuksan ang unang palapag. Parang may sikreto. Iniisip niya lang na may malaking sweldo. Hindi niya alam na may nakakatakot na parating. Ang pangalan ng bida ay si Lisa. Ngayon ang unang araw ng kanyang trabaho. Nakakuha siya ng $100,000 dolyar sa pagiging yaya. Ang pamilyang ito ay pambihira. Ang palasyo ay nakahiwalay sa mundo. Ang palasyo ay napakaganda at si Lisa ay namangha. Ang may-ari ay hindi nakatira doon. Naglibot siya. Ayaw niyang madumihan ang carpet. Kaya hinubad niya ang kanyang sapatos. Siya ay mausisa kaya naglibot siya. Nang biglang may tao sa kanyang likuran. Tumitingin siya sa palibot at nagulat. Akala ni Lisa siya ang master sa palasyo. Hey girl, gusto mong gumawa ng horror film sa isang romantikong pelikula. Ang bidang lalaki ay si Sean. Nagdadala siya ng pagkain at inumin sa palasyo isang beses sa isang linggo. Nilapag niya ang pagkain at pinakilala siya sa may-ari ng bahay. Si Sean ay nagpipigil na ikwento ang tungkol sa kanilang anak. Dumating ang may-ari ng bahay. Magsusuot sana siya ng sapatos ngunit nawala ito. Pero kalma lang siya. Siguro tinago ng anak ng may-ari. Dinala niya si Lisa sa kanyang anak. Ngunit nagulat si Lisa sa kanyang anak. Isa siyang manika na nakaupo sa silya. Akala ni Lisa na isa itong biro kaya tumawa siya ng malakas. Ngunit seryoso ang may-ari ng bahay. Si Lisa ay naguguluhan. Sa kabutihang palad, dumating si Sean at binago ang kapaligiran. Pumunta siya sa harapan ng manika. Kinausap ang bata at nagsabi ng hello. Kinausap niya ang bata ng mabuti. Si Lisa ay nagulat. Tila siya ang hindi normal sa kwartong iyon. Para makuha ang trabaho, kailangang sundin niya ang ginawa ni Sean. Kinumusta niya ang bata. Sabi ng ina ng bata na siya ay masaya bilang ina. Tinuruan ng ina si Lisa tungkol sa kanyang gagawin. Kumikilos sila na parang ang manika ay kanilang anak. Binigyan siya ng schedule. Anong oras siya gigisingan at papasok sa eskwela. Kanyang pagkain at iba pa. Kinaumagahan, ang ina ay naguluhan sa mga laruan na nasa sahig. Nang nakita ito ni Lisa, para siyang nakuryente. Dumating ang ama at binigyan ng schedule ang asawa. Naghahanda sila para sa kanilang bakasyon. Bago sila umalis para sa kanilang bakasyon, umiyak sila ng maigi. Ayaw nilang iwan ang kanilang anak. Hindi maintindihan ni Lisa, umalis sila. Ngayon si Lisa na lang at ang manika. Ayaw na niyang kumilos, iniwan niya ang manika sa upuan. At tinabonan niya ito ng carpet. Siya na ngayon ang master sa bahay. Uminom siya ng alak at natulog buong gabi. Nakita ni Lisa na nahulog ang carpet. Nakakatakot ang kanyang mukha dahil sa sinag ng buwan. Dinala siya ni Lisa sa kanyang kwarto. Nakalimutan niya ang mga bilin sa kanya ng ama. Sa hating gabi, nakarinig si Lisa ng nakakatakot na tunog at nagising. Siya lang mag-isa doon. Kailangan niyang maging matapang, siya ay naglibot. Sa pelikula lang nangyayari na namamatay ang ilaw. Nagdala si Lisa ng kandila at pumunta sa balcony. Nahinto siya sa litrato ng miyembro ng pamilya. Biglang may lumabas na kamay sa litrato. Pinatay siya. Buti na lang, panaginip lang. Hindi na siya makatulog. Pumunta siya sa kwarto ng bata. Hindi nagbago ang kanyang mukha. Ngunit tumulo ang kanyang luha. Natakot si Lisa. Nakita niya tumutulo ang luha. Oh my God, tulo pala iyon galing sa kisame. Nakita niyang may sikreto na kwarto sa ibabaw. Hindi niya ito mabuksan. Mag-isa lang si Lisa, wala siyang kaibigan na kasama. Hanggang sa hinintay na lang niya si Sean na maghatid ng pagkain. At ng kanyang sweldo sa buong linggo. At alam niya, na ang bata ay pumanaw na 20 taon nang nakalipas. Gumawa lang ang ina ng manika para gunitain siya. Alam ni Sean na nagsasawa na siya. Kaya inimbenta siya ni Sean na lumabas. Meron na siyang pera at wala na siyang kailan pang gawin. Maganda ang kanyang trabaho. Pwede niyang sabihin sa kanyang mga kaibigan. Bumili si Lisa ng magagandang damit. Nang biglang, natakot si Lisa.
Dahil nakatingin sa kanya ang manika. Hindi ito inintindi ni Lisa at naligo na lang. Habang naliligo, may bumukas sa pinto. Kinuha ang kanyang kwentas at damit. Wala siyang kaalam-alam hanggang siya ay matapos. Nakita niyang naputol ang kanyang buhok at nawala ang kanyang kwentas. Tumingin siya sa paligid, pero wala siyang makita. Ang kwarto na hindi niya mabuksan, ngayon bukas na. Nakatapis lang si Lisa ng toalya at iniisip niya na binibiro lang siya ni Sean. Naghintay siya ng matagal at naisipan din umakyat sa taas. Nang marating niya ang kwarto, nakakandado ito. Nakita niya sa pinto at si Sean ay naghihintay sa kanya. Sumigaw siya ng malakas ngunit hindi siya marinig ni Sean. Sinubukan niyang basagin ang pinto. Hindi mahanap ni Sean si Lisa kaya umalis siya sa bahay. Ang sama naman niya. Nadismaya si Lisa kaya humanap siya ng paraan para makalabas. Sa dilim, may taong lumabas. Natambe siya. Nagmagising siya, ay umaga na. May nakita siyang tela. May nakita album. Ang bata sa litrato ay kasing mukha ng manika. Bigla na lang bumukas ang pinto. Bumaba siya sa hagdan, wala siyang nakitang tao. Takot na takot siya nang tinawagan si Sean. Binusisi niya ang lugar at walang nakitang anuman. Tinignan ni Lisa ang bata na nasa kama. Akala ni Lisa na nag-iba ang itsura ng manika. Nang magkwento si Sean tungkol sa pagpanaw ng bata. Sabi ni Sean na ang bata ay kakaiba. Gustong manatili si Sean pero ayaw ni Lisa. 2 beses lang sila nagkita kaya hindi siya masyadong naniwala sa kanya. Sa gabi, binalot ng dilim ang palasyo. Hindi niya matiis ang manika. Hinarap niya ang mukha sa kabilang panig. Ngunit bumababa ang kanyang mukha. Natakot siya, masamang panaginip lang. Binuksan niya ang pinto, binalik ang kanyang sapatos. Ang manika ay nakaupo sa kama. Tumingin siya sa pinto at sa schedule sa gilid. Parang sinasabihan si Lisa na sundin ang schedule. Tumakbo si Lisa sa kanyang kwarto. Tumawag siya ng tulong, ngunit walang koneksyon. Tumunog ang kampana at may narinig siyang mahina na boses. Halika maglaro tayo. Nang takot na takot siya, may parating. Takot na takot si Lisa, hindi niya alam anong nangyayari. Umiyak siya at umupo sa sahig. Sa labas ng pinto ay may sandwich na gustong-gusto niya. Ang manika ay nakaupo pa rin sa kama at gustong makipagkaibigan sa kanya. Nagising si Lisa. Ang manika na ito ay may buhay. Ang batang pumanaw baka pumasok sa manikang ito. Ang rason kung bakit tinutukso si Lisa ng manika, ay dahil gusto nitong makipaglaro. Walang masamang balak ang manika, at nakunan din ang pagkabalisa ni Lisa. Sa kabilang dako, hindi talaga nagbakasyon ang dalawang may-ari. Naglagay sila ng bato sa kanilang bulsa. Malungkot ang mga mata, nakababa ang kamay na nagtatampisaw sa ilog. Simula na naman ang bagong araw, sinunod na ni Lisa ang kanyang schedule. Pinakain ang manika, kwentuhan at hinalikan ng good night. Ngayong araw, habang tumutugtog sila sa piano dumating si Sean. Dahil hindi niya matawagan si Lisa ng matagal. Maagang dumating si Sean ng ilang araw. Nakita niya si Lisa nung nakaraang araw na takot pa rin sa manika. Ngayon masiya na siya, namangha si Sean. Dahil ang sabi ng rule, imposibleng mabuhay ang manika na nag-iisa. Sa imbitasyon naman ni Sean, tumanggi si Lisa. Ngunit nang umalis si Sean, nagsisi si Lisa. Gusto niyang subukan ang pagkain, kung buhay nga ba ang manika o hindi. Ang resulta syempre walang nangyari. Sinisi ni Lisa ang kanyang sarili, at tinapon lahat ng pagkain. Nang mangyari ito, nag-iba ang posisyon ng manika. Takot na takot siya, tinatawag si Sean na kakaalis lang na bumalik. Para makita niya talaga na gumalaw ang manika, nilagay niya sa sahig. At nilagyan ng bilog na guhit ang kanyang inuupuan. Parang kakaiba ta. Pero ang kanyang kwentas at damit na nawala ang kanyang pinakapruweba. Naghintay at binuksan ang pinto, hindi pa rin gumagalaw ang manika. Naisip ni Sean na si Lisa ay hindi normal. Paulit-ulit na sinusubukan ni Lisa, para gumawa ng magic ang manika. At ngayon, malinaw siyang nakarinig ng mga hakbang. Nang buksan ang pinto, ang manika sa sahig ay hindi na mahagilap. Ngayon si Sean naman ang natigilan. Habang naglalakad sa labas, sinabi ni Lisa ang rason kung bakit siya pumunta dito.
para magtago sa kanyang nakaraang boyfriend, si Lisa. Dahil sa pag-ibig, ay nagkaanak. Nangako sila sa isa't isa na magsasama sila habang buhay. Ngunit pinilit siya ng gago niyang boyfriend na ipalaglag ang baby, para maintindihan ni Lisa ang pakiramdam na mawalan ng anak. At doon naghalikan ang dalawa. Kung hindi posibleng iwan ang manika mag-isa, magandang ideya kung dito lang si Sean buong gabi. Pagkatapos magdasal at mag-kiss goodnight, nag-umpisa na ang kwentuhan ni Lisa at ni Sean. Nang magtalik na ang dalawa, biglang nahinto ang dalawa. Nakita nila ang manika nakaupo sa harapan ng player. Niyakap ni Lisa ang manika, parang hindi payapa ang gabing ito. Para makomportable sila, sinabihan ni Lisa si Sean na umalis sa lugar na yon. Pero ayaw ni Lisa pumunta saan man. Ako ang napili kaya dito lang ako. Si Sean ay makapagsasabi lang ng lumang kwento. Nang dumating ang batang babae na ito para maglaro linggo-linggo. Ngunit pagkatapos ng kaarawan ng baby, nakita ang katawan ng batang babae sa gitna ng kakahoyen. Dinurog ang kanyang bungo. Naka-eska po ang may-ari, hindi na matunton ang bata. Sa mga mata ng tao, sinunog hanggang mamatay. Ang kaso ay napabayan. Bagaman hindi naniniwala si Lisa, ngunit pumunta pa rin sa attic at tiningnan ang mga album. Ang maamong litrato ng batang ito ba ang salarin? Isang araw, natunton si Lisa ng kanyang nakaraan na boyfriend. Nakita niya ang manika na kondong niya, hindi niya alam kung anong sasabihin. Sabi niya may maganda na siyang trabaho, at gusto niyang ialis si Lisa sa lugar na iyon. At nagpakita si Sean, kunwari tinatawag si Lisa. Base sa kaalaman ng mga lalaki, sabi niya, itong dati mong boyfriend hindi maayos-ayos ang kanyang ugali kaya lumayo ka sa kanya. Ngunit walang muwang si Lisa, ramdam niya hindi yan ang kaso. Umalis si Sean, ngunit nasa kotse pa rin. Ang dating boyfriend nakiusap ni Lisa na bumalik sa kanya, pero hindi siya kumibo. Nang matapos niyang ilagay sa kama ang manika, hindi niya mapigil ang sabihin sa kanya ang kanyang paghihirap. Kung ang manika ay may talagang kaluluwa, sana matulungan niya si Lisa mapaalis ang kanyang dating nobyo. Ang gabi ay nabalot ng maitim na ulap, may mangyayari. Ang walang tigil na tulo ng dugo ay gumising sa dating nobyo na natutulog. Sumigaw siya at gin-icing si Lisa. Ang manika na katabi niya ay hindi makita. Nang dumating si Lisa, sa malit ng dating nobyo ay puno ng patay na daga. At sa salamin nakasulat sa dugo, umalis ka dito. Nagalit ang dating nobyo, palagay niya tinatakot siya ni Lisa. Dahil sila lang dalawa ang nandoon. Nakita ni Lisa ang manika sa kwarto, pinipilit na siya ang may gawa nito. Ang dating boyfriend ay hindi naniniwala kaya kinuha niya ang manika kay Lisa. Nakita ang pangit niyang ugali, ayaw bitawan ni Lisa ang manika. Buti na lang dumating si Sean nakatayo sa labas ng kwarto. Ang dating nobyo kinuha at pinagalitan ang manika at hinampas-hampas sa sahig. At sa madali, nasira ang manika. Dahil nakita nila ang kapangyarihan ng manika, natakot si Lisa at si Sean. Maya-maya may kakaibang tunog sa buong kwarto. Sabi ng dating nobyo may tunog sa likod ng salamin. At biglang nabasag ang salamin galing sa loob, tinamaan siya. Hindi pa nakakabawi ang tatlo nang may makita silang taong gumagapang galing sa salamin. Iyon din ang insaktong taon na pumanaw ang bata. Ang walang mukhang tao hinablot ang dating nobyo. Sinubukan itong pigilan ni Sean ngunit pinalo siya ng kahoy at hinimete. Kinuha niya ang isang piraso ng manika at sinaksak ang dating nobyo. Takot na takot si Sean at Lisa at dali-daling umalis. Pagtakbo nila sa kwarto ni Lisa, kinandado nila. Ang taong walang mukha ginamit ang lahat ng lakas niya ngunit di nagwagi kaya umalis na lang. Pero sumuko ba siya? Syempre hindi. Ang buong kwarto ay konektado sa lahat ng sulok ng bahay. Ang taong walang mukha muntik nang makulong sa cabinet. Ginamit ni Sean ang kanyang telepono para labanan siya, at patuloy sa pag-eskapo. Nakakita si Lisa ng daan. Ang lugar na ito ay masyadong komplikado, nakikipag-usap sa lahat ng sulok ng palasyo. Sa di inaasahan na diskobre nilang dalawa ang kwarto ng tao. Ang damit at kwentas ni Lisa na nawala ay nandoon. Nadiskobre din niya ang sulat na sinulat ng may-ari sa kanyang anak. Sa sulat, nakasaad na ang dalawang may-ari ay hindi na babalik. At si Lisa ang napili nilang iwanan ng kanilang anak.
Parang sa una pa lang, pumunta siya dito upang tumira. Ang taong walang mukha ay laging nakasilip sa kanya. At ngayon, biglang sumipot ang absent guy. Dahil sa pagprotekte kay Lisa, si Sean ay ginulpi ng kontrabida. Pero nang makaharap si Lisa, ang tunog ng manika galing sa taong walang mukha. Nagpahayag na mabait siya, nagmakaawa kay Lisa na huwag tumakbo. Kung hindi papatayin niya si Sean. Dahil sa walang magawa, nagpaiwan si Lisa, habang nakatago ang kanyang sandata. Kahit alam niya na ang taong walang mukha ay napakasama. At sa maraming taon kailangan niyang tumira sa attic na walang sikat ng araw. Ang pagkatao niya ay parang 8 taong gulang na bata. Sumigaw si Lisa, oras na para matulog. Tulad ng inaasahan, ang taong walang mukha binitawan ang kanyang sandata. At masunurin na humiga at nagkumot. Noong bibigyan na niya ito ng good night kiss, kumuha ng sandata si Lisa at sinaksak siya sa baga. Galit siyang tinulak ng kontrabida at sinakal sa leeg. Pinipigilan ni Lisa ang kanyang hininga, at patuloy sa pagsaksak sa kanya. Masyadong nasaktan ang taong walang mukha at natamber siya sa sahig. Sa loob ng basag na maskara, ay isang mukha, malubhang nasugatan. At natagpuan ni Lisa si Sean na malubhang nasaktan. Silang dalawa ay umalis at iniwan ang lumang palasyo. Ngunit sa palasyong ito na marilag at kamangha-mangha, buhay pa rin ang taong walang mukha, inayos niya ang nasirang manika. Ang sirang buhay ngayon magpapatuloy. Ito ang katapusan ng pelikulang, The Boy. Hindi ito mahirap hulaan, para sa mga matatanda, para pagtakpan ang kanilang masamang anak. Sinadya nilang lumikha ng apoy, para tapisan ang paghatol ng iba sa kanila. At muling itayo ang palasyo, gumawa ng sikretong kwarto, upang ang bata ay hindi na kinailangang lumabas ngunit malayang mabuhay. Ang pagkuha ng yaya ay isa ring paraan para makakita ng karapat-dapat para sa kanilang anak. Nakakaawa naman ang mga magulang. Dito nagtapos ang ating video. Instant Noodle, kita-kits sa sunod linggo.